Ay, isang mapagpalang araw, munting kaalaman niya pala. Nako, ito po, talagang masigasig po talaga si Libiste na magpa-interview talaga kahit sa mga anong media. Na ito nga hamon ko, isa lang mga hamon ko sa mga vlogger. Hindi lang vlogger ha, pati yung mga ibang ayaw kay Libiste. Ha? Isa lang hamon ko sa kanila. Ha? Hindi ito mag-iingay ng ganito kung ito ay kalokohan lang. Alam mo, talagang sinisiraan nila si Lebiste na hindi ko malaman anong logic nila. Anong logic? Maglalabas siya. Sabi niya kasi, gugurgurin daw si Libiste, sabi niya. Si Libiste magsabi, baka hindi niya mailabas yung Libiste file, ay yung Cabral files. Pero pag ginurgur siya, ilalabas niya to. 'Di ba? Ibig sabihin, may pinagbili na siya na bago man ilabas yung Cabral files, gugurgurin siya, may lalabas pa rin kasi may taong binilinan siya. Siyempre, di niya sasabihin kung sino yung taong binilinan niya. Eh, baka gurgurin din yun eh. Kung sakali lang gurgurin siya. Pero, kung hindi siya gurgurin, sabi ng iba, ito katero ng iba. Bakit? Hihintay pa, gurgurin ka bago may labas siya? Labas mo na ngayon yan. Hindi gano'n ang logic. Ha? Yan ang hirap sa mga to eh. Yan ang hirap sa mga to. Nagbasa lang sa cellphone ng kanilang mga basahin. Pero hindi siya nagbasa ng mga talagang matatalinong babasahin. Ha? Ibig sabihin ni Rebiste doon, na hindi man siya makarating doon sa hearing na yan, may lalabas pa rin yan. At kung makarating man siya, lalabas pa rin yon. Ganun yun. Kung hindi lang siya makarating at gurgurin siya, ilalabas niya pa rin yung Libiste file. Di ba? O ito po mga kaibigan, kasi marami talaga ayaw, galit sa kanya eh. No, ilan lang naman yon, pero milyon din sila ayaw kay Libiste. Tanungin mo dahil ba't ayaw mo kay Libiste? Alam mo sagot nila? Eh kasi ang ingay-ingay niya eh. Hindi na dapat kailangan mag-ingay sa flood control kasi meron din siyang issue. Ganun pala ang buhay ngayon. Kapag lahat pala may kasalanan ka, hindi ka na pwede magturo kung sino pa may kasalanan. Halimbawa ako, sabi ko, may magnanakaw ako nakita. Hindi ko na pala tuturo yung magnanakaw kasi ako, may kasalanan din ako. So kung naniniwala ka palang ganon, wala na magtuturo kasi lahat ng tao nagkasala. Tama? Huwag mo sabihin hindi ka nagkakasala. Diba? Alam mo yung logic? Anong logic na galit lang siya kay Libiste. Ayaw niya lang kasi tatamaan ng administrasyon. Diba? Kinakabahan siya. Hindi ka ba kakakabahan? Sabi niya ni Libiste, hindi siya kontra sa administrasyon. Binigyan ka ng tipo. Kabang-kaba ka. O ito, painggan po natin si Libiste po sa kanyang pahayag, no? Na dapat lumabas ang katotohanan, pinagpapatuloy ko pa ito, pero sana wag na pong ma-stress ang aking ina. So sir, sinabi mo kanina na baka mas totoo na yung aking ina ang real. So, did she write Senator Lacson or pag kayo nag-uusap? Hindi siguro kasi I think text naman sila nag-communicate eh. Pero Pero pag kayo nag-uusap, sir, umiiyak siya. Hindi naman ko masasabi yan. Pero basta yung nanay ko yung mas naaapektuhan kaysa sa akin. Kasi ako po ay, nabanggit ko naman din sa ibang interview, mahirap na kalaban dahil binenta ko ang aking kumpanya, kaya wala akong kailangang proteksyonan, wala po akong asawa o anak, at wala akong kailangan na pera galing sa gobyerno. Ang gusto ko lang po ay ilabas ang katotohanan at kung aatakihin ako, lalo kong ilalabas ang katotohanan. Oh, yun nga yun. Oh, ito hindi na-gets to ng mga hindi na-gets to ng mga buwabati ko sa kanya. So, napaka-importante mo naman. Hintay mo pang atakihin ka bago ilabas ang katotohanan. Hindi ganoon ang pagkakaintindi doon. Ikaw naman, tuturuan ko kayo Itong mga to, pero mababasa mo, tignan mo yung mga Facebook, edad nila, nasa mga 45 na, mga edad mga 28, umidad kayo ng ganyan na hindi kayo marunong umintindi? How? Hindi kasi kayo nagbabasa ng kung ano-ano kahit Biblia man lang eh. Tataka ako, tataka talaga ako sa panahon ngayon ng 2025, mula na nag-pandemic, alam ko eh. Hindi eh. Mga 2017 yan nagsimula yan, na ang ibang tao mahina na mag-isip. Hindi ko alam kung bakit. Pero may pag-aaral ako dyan, hindi natin tatalakayin. Sa iba natin tatalakayin. Ito kasi politics ko eh. Di ba? Sa iba nating kategorya tatalakayin yan. Kung bakit mahina mag-isip ang tao ngayon. Hindi lahat Pero ang aking ina naman, bilang ina, ay syempre, concerned sa kanyang anak.
So how do you take yung advice po ni Senator Lacson na wag para-para? Ako po ay nagpapasalamat sa payo ni Senator Lacson at I will actually follow that kasi ilang araw naman hindi ako nagpa-interview eh. Pero problema, Huwag mo painggan si Lacson. Huwag daw araw-araw kailangan Libiste, hinay-hinay lang, nakakaumay daw, sabi ni Lacson. Yung ginagawa ni Libiste. Akala ko ba boto to? Pinupuri ka na nga ni Libiste, kaganyan-ganyan ka pa. Di ba? Ano ibig mo sabihin? Nagmamagaling ka naman. Mas pressure yung mga kalaban pag araw-araw si Libiste lumalabas. Pag nape-pressure, mas lalo sila nakakabahan. hindi ako para magpa-interview. Tandaan nyo ang katotohanan na paglabas ng katotohanan, lalo may resibo, hindi mo kayang paghandaan. Tandaan nyo yan. Oo. Kahit anong ilag nyo, kahit anong pagsisinungaling nyo, pag hawak ni Libiste, sabi niya, higit pa sa Cabral Files ang hawak niya. Di ba? Kaya nandito tayo ngayon, di ba? Pero, para malinaw ha, ang media yung nangungulit sa akin. Pero hindi ko nga pinagbibigyan ng ilang araw. Pero ngayon, may interview tayo. Excuse me lang ha. Can I just confer with him for a while? Pasensya. Phone is, there are really threats to me right now. Tama, may banta ang buhay ni ano ngayon, ni Libiste. Ito mga nagpo-post na to, kinokontra si Libiste, hindi lalabas yan kung iyan. Sasayangin niya buhay niya, pagbabantaan siya. Mag-isip-isip kayo. Ha? Bakit hindi? Kasi yung Cabral Files, alam nyo, napabalita na sa inyo, nakarating na sa inyo, wala mga Duterte. Kaya ganyan kayo, kawalang, yung Cabral Files ilalabas niya, wala nang halaga sa inyo kasi niya, mga inaabangan nyo na mga Duterte. Dapat hindi ganyan. Dapat ang aabangan natin lahat. Transparency nga eh. Dahil, baka noon, hindi alam ng iba, ang ibang hawak ko, maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na Nako, delikado yan. Isa pa pang dokumento. Maliban Media. sa Cabral. ay tip of the iceberg po lamang. At Yung nilabas niyang Cabral Files, ito hula ko nautakan kayo ni Libiste. Yung nilabas niya, pinakita niya, maaring hindi pa yun totoo. May kumbaga, 20% pa lang yung nilabas niya, pero 80% hindi niya nilalabas. kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, Yan na. ako ang pangunahing target Tama. ng iba't ibang Grabe. mga personalidad sa Grabe. nakaraang mga araw at linggo. Alam mo ito sa mga susunod na araw, marami magmamakaawa siguro na congressman, hindi ko alam kay Libiste. Oo. Maraming siguro, duda ko mga lagpas 300, di ba, 312 ang congressman. Siguro, hindi man literal na magmamakawa. Pwede rin magmamakawang literal. Siguro mahigit 100. Hindi lang. Ang daming tatamaan nito sa Cabral, higit pa sa Cabral pa sa ilalabas niya eh. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, Nako, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita. sabi ng mga ibang vlogger, sabi ng mga personalidad na nagpo-post sa Facebook, Libiste, ilabas mo na Cabral mo, ilabas na yung files na yan. Ano ka, hello? Ano ka, hello? Ba't mo lalabas yung alas mo? Gagamitin mo yan sa oras na magtipon-tipon sa hearing. Eng-eng. Na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming
mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa at Ang daming opisyalis, hindi ko alam USEC, Secretary, USEC, at iba-iba. Hindi ko alam, hindi ko papangalanan kung sino-sino yun. Hindi ko alam eh. Pero na luluhod kay Cabral. Ay luluhod kay Libiste. Literal lang din naman luluhod yun. Sabi mapapaluhod niya, mapapaamo niya. Dami niyan. Sobra. Maniwala kayo. Hindi sumusuko tong batang ito. At hindi maglalaho to. Hindi to magiging Cabral. At hindi rin to magiging Bonoan at Saldi. Hindi magiging Gutesa to kung sino man. Di ba? Ito, takot at takot sila ngayon. Akala nila hindi magsasalita to, pero ito na. sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon. Ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Nako, ayan na. Huwag niyo akong patayin. Nakikiusap na. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Tamo. Ito, hindi maintindihan to ng mga to. Yung mga hindi nakakaintindi dito, mga kaibigan, ang dami. Kaya, sasabihin nyo, ito naisip ko bigla sasabihin nyo na intindihan nyo Biblia. Simpleng tao lang nagsasalita, si Libiste, hindi nyo ba paintindihan? What if pa kaya Biblia nagsasalita? Maintindihan nyo kaya? Ay, kaya ganyan kayo kinain. Sa bagay, sinabi kasi sa huling araw na si Satanas maghahari at maraming mga mangmang, magpapakamangmang pa. Tanggapin nyo yung kayo yun. Di ba? O di, Biblia nagsabi. Bakit? Ito nga, hindi nyo maintindihan sinabi ni Libiste. Ibig sabihin niya rito, patayo buhay siya. Ha? Ito yung tinatawag na, ang tinatawag na read between the line. Hindi ka kasi nag-aral eh. Read between the line. Na kung ibig sabihin nito, yung sinasabi niya, para niya sinabi, buhay o patay, mailalabas ang Cabral Files at higit doon ilalabas niya. Mga yak-yak na naman siya. Kasama ko ron, huwag niyo rin akong patayin, ha? Sorry, going back on this filing in today, if you can also comment on the statement of Yusek Claire. She's saying, ang source ng deal na ipagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Remulla, pero hindi niya sasampalan kaso ang Ombudsman dahil hindi nilala niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kakasuhan pa niya ako dahil sa hindi ang kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako pinagalang. Can we say that the statements of the Ombudsman are basis and not maligning, while my statements sourced from the Ombudsman are not verified? I think my words speak for itself. Iginagalang ko po si Ombudsman Boying Remulla at si DOE Secretary Sharon Garin at totoo po na sila po ay mga kaibigan ng aking ina. That's why you're not filing Well, It's komplikado doon. Sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte. Sir, you also said that Pero pwede ko pong bigyan ng pagkakataon kay Atty. Topacio na ginawin din sa publiko bakit mananalo tayo sa kasong ito at si Yusek Claire Castro ay magbabayad ng damages sa kasong ito at kung gugustuhin Explain ko na kanina. sana na Yung talagang yung birada ni Libiste talagang galit eh. Sa ginagawa nitong Chucky na to eh. Nandi-distract eh. kampahan siya Para sa taong bayan to, ikaw nandi-distract. Talagang galit ka. Galit talaga si Libiste mo. ng criminal case, si Yusek Claire Castro ay makukulong. Pero dahil ayaw ko siyang masaktan, hindi ko siya sinampahan ngayong araw ng criminal case pa. Pero Ano pa? Hindi pa siya sampahan. Pag nakulitan pa sa'yo, Chucky, sasampahan ka na talagang dadamputin ka dyan. Wala na kasi ano lang as I already explained, medyo komplikado yung dynamics eh. But let it be known na this is not the last. This is maybe the first, but this is not the last. Kung meron pa kami nakikita against any other person, then a-advisean po namin ang aming kliyente kung anong dapat gawin. But ito lang just to vindicate, this is more of vindication. Maraming opisyal na luluhod dito. Maniwala kayo kay Libiste.
Katulad ng sinabi niya, ayaw niyang makulong si Yusek Claire Castro. Magbayad lang ng 110 Oo. million. O naman. Oo. Tapos, ito, Pakulong na lang yun. dagdag ko to. Yung 110 million pesos na babayaran ni Yusek Claire Castro sa akin ay ibibigay ko sa mga biktima ng mga substandard proyekto ng flood control. Kaya, umaasa ako, wag nang magsinungaling si Yusek Claire Castro, aminin na lang niya ang katotohanan, magbayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga Pag ito nakapagbayad ng 110 million, hindi ako maniniwala kung saan galing yun. Abangan natin. substandard flood control projects. Ibig sabihin, ganun kayaman si si Chucky. Nakakapagbayad yun. You said, kasi nga, iba yung kumpanya na ibinenta niyo. Matalino to si Libiste. Tandaan nyo. Di ba? Andaga, tandaan nyo, kapag hindi malama ako sa lalungga, hinihintay ng pusa, lalabas. Tandaan nyo yan. Ibig sabihin, nahuhuli pa rin ng pusa. Hindi ito yung may franchise. Pain, kumbaga lahat ng galaw ni Libiste, pain. Para malabas ang katotohanan. Ano po yung nangyari dun sa kumpanya na may franchise? Kayo po ba ay nananatiling owner po ng Solar para sa Bayan as we speak? Ano na po ang status nitong Solar para sa Bayan na may franchise from Congress? The essential point po is, for various reasons, wala nang prangkisa ang solar para sa bayan. Unang-una, nabanggit ko po kanina, para malinaw po, nakalagay sa prangkisa dalawang probisyon. Una, within 2 years, kung walang operasyon, ito po ay ipso facto revoked. Automatic po. Pangalawa, kailangan ng implementing rules and regulations para mag-operate at hindi po ito inilabas, kaya hindi po siya namin na inoperate. At nung 2022 pa lang ay may bagong general law na ipinasa ng Kongreso with the consultation of the DOE para may repealing or a mandatory clause para wala ng visa o wala ng saysay ang prangkisang ito. Given the foregoing, I think we can say na wala na ring Yes. solar para sa bayan Yes. franchise. Sarado na po. Ano Opo. po ang status? Nagsarado na po ang operations ng solar para sa bayan. Defunct po ang negosyo nito. We'll take the last 2 questions, please. I already said 2022. And in 2022, labas din kasi ng bagong law with a repealing and a mandatory provision that refers specifically to legislative franchises on the same topic. Microgrids. Kaya wala nang visa at wala nang saysay ang kumpanyang ito at wala naman din nag-bring up ng issue ito maliban sa nung nabanggit ko yung Cabral Files. And you remain the owner of Solar Philippines? Yes, I own Solar Philippines Power Project Holdings Inc. Sa dami pong mga pangalan ng mga kumpanya, yung mother company ko po para sa aking shares sa SPNEC ay Solar Philippines and I own Solar Philippines. Holding yun eh, oo. Kasi sir, ang sinasabi ng DOE, Solar Philippines yung hindi nakadeliver sa commitments nito. What can you say about that? Yung kumpanyang binenta ko po kasi sa Meralco ay pangalang Solar Philippines New Energy Corporation din. Puro Solar Philippines po kasi ang mga pangalan ng aking mga kumpanya eh. At I really think na medyo na over na yung media coverage on this thing kasi para sa kaalaman ng lahat, maraming mga kumpanya naman na may mga permit, hindi na itutuloy yung mga proyekto at hindi naman nagiging subject ng mga presscon ang mga cancellation ng mga contracts na ito at I really just want to make the media focus on what is in the real public interest. Categorical answer. If Categorical na nga yun na tayo. Question na please. Wait, we only have 2 more questions. Oh yeah, yes. Kasi ang sabi parang 2%. Okay. Nung commitment. Okay. Well, let me first preface by saying iginagalang ko si DOE Secretary Sharon Garin at siya po ay kaibigan ng aking ina. Ang aking pahayag ay general at ang aking pahayag po ay ito. Ang SP New Energy Corporation. Eto, wala kayong pakialam kung ano yung ginagalang ni Libiste.
kung sino ayaw niyang kasuhan. Wala kayong pakialam doon. Ang tawag doon, diskarte. Kumbaga sa chess, harap-harapan na, pero hindi mo pa rin kinakain, diskarte yun. Kasi para matihin yung mastermind. Tatandaan niyo yan. Etong buhay na to kung saan si Libis para naglalaro ng chess. Hindi to katulad nyo, tira pasok. Kung ano nakikita nyo, tira, sige, tira. Hindi ganon. Eto, si Libiste, may mga advisor din niya, lalo ang abogado niya, at may mga mataas sa tao din na advisor yan, na mga maaaring kamag-anak niya, tatay niya, nanay niya lalo. Di ba? Hindi yan tira pasok, tandaan nyo. Di ba? Hindi bakit di kakasuhan si Ombudsman? Si Ombudsman nagpasimula ng solar na yan. Ano pakialam nyo? Diskarte niya yun eh. Kung kakasuhan niya si Ombudsman, tapos na. Di ba? Ano pa? Hindi magiging kalaban lalo si Ombudsman. Hindi makikisama lahat. Maraming kakampi si Ombudsman. Doon syempre kay Chucky kasi maraming galit. Di ba sabi niya sa isang video ni Libiste, maski administrasyon, tinitira ni Chucky. Yung ibang kaalyado nila, tinitira yata ni Chucky. Isipin mo yun. Mag-isip-isip kayo. Di ba? Kung sino si Chucky. Di ba? Botong-boto kay Tore yan. Bigyan ko kayo ng tip. Ano ba si Tore? Nasaan na ba si Tore? Namamangka sa dalawang ilog. Sa pula, sa pink. Oh. Bigyan ko kayo ng tip lang. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco Chorya ko lang yan, chorya. Panaginip ko pala. ay may proyekto sa Nueva Ecija. Yun po ang dahilan na binili ang kumpanya ko na Meralco na may mahigit 3,000 hectares. By the way, taking a step back lang, sa tingin ko, kaya naisip nila na binenta ko ang prangkisa kasi nagtaka ang iba, bakit nagbayad ang Meralco ng ganitong kalaking halaga? Dahil may mahigit 3,000 hectares. Pinapaliwanag ko lang kasi ito po talaga ang psychology ng iba. Pero lilinawin ko lang na ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay walang prangkisa at walang kinalaman sa prangkisa. Pero you're asking, totoo ba yung 2%? Hindi po. How much did you? Okay, ganito po. Ang kumpanya na binenta ko sa Meralco ay may proyekto sa Nueva Ecija na 3,500 megawatts. Ito po ay nag-groundbreak ni Pangulong BBM in November 2024 at ako po ay nagpapasalamat sa suporta ng administrasyon para sa proyektong ito. Kaya ko po hindi nais na banggain ang mga pahayag ng iba dahil napapasalamat naman din po tayo na tumulong nga sila sa mga inisyatibong ito. At ang sinasabi ko nga ay dahil, ganito lang po, dahil sa mga magandang polisiya ng administrasyon, pumasok ang pinakamalaking foreign investment sa buong bansa sa taong 2025 sa kumpanyang ito. Pinondohan ito ng mga pinakamalalaking bangko sa ating bansa at ang Meralco po ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Ang aking kumpanyang itinatag na binenta sa kanila na may ongoing na proyekto na 3,500 megawatts. Hindi po yung 2% na inyong binabanggit. May I just add that the sale, excuse me. May I just Nasa Philippine Stock Exchange website. Meralco. May I just add that the sale passed muster both from the Philippine Stock Exchange, kasi listed yan di ba? And the Securities and Exchange Commission. Pero magandang ang sagot na lang is, lahat po nito ay nasa website. Kaya sa website ka lang po. And Claire Castro should have known. Kaya, mukhang dapat mag-research muna bago mag-vlog. Tama. Eto, hindi na ako nag-research para mag-vlog ako. Kasi, ang sa akin na naman, sariling experience na naman ng akin yung kagaya niyan. Logic na naman puro siya sabi ko sa inyo Halimbawa, tama ba na si Libisi kagalitan mo? Na, wala naman siyang history dapat kagalitan Hindi naman siya DDS, hindi naman siya pula, hindi naman siya dilawan. Ba't siya magkagalit sa kanya? Saka ilalabas niya yung Cabral Files. Anong alam mo sa ilalabas niya? Anong alam mo na ilalabas niya na laban sa inyo? Bakit parang defensive kagad kayo, lalo ang administrasyon?
Bakit kayo ba tutukuyin ng Cabral Price na yun? O guilty kayo kasi alam nyo na kung ano laman nun? Ganun naman eh. Pero bakit? Munting ka alam mo bakit naman ikaw pinatatanggol mo si Libiste? Akala ko ba wala pa pa yung Cabral Price? Naturalmente! Kasi kabutihan yung ginagawa niya eh. Ipagtatanggol ko talaga siya. Eh yun sa inyo, hindi kabutihan. Pagdududa kagad kahit wala pa ang Cabral Files. Tama, mali. Two questions, please. Sir, sorry, we have a lot of questions. We traveled all the way from Manila. Okay. Yeah, but Pero, So, sir, sir, we have some time constraints kasi. You have to actually, target us. ako po ay walang time constraint sa ngayon. Pero, para sa inyong kaalaman, may mga tumatawag sa amin ngayon habang kami po ay nasa press con. Okay, pero, kung may mangyayari sa akin dahil sa mga tanong nyo, sasabihin ko na lang dahil tinanong ako ng TV5, kaya ko nilabas yung katotohanan kaagad. I think we can proceed na po with the question. Napakatalino nitong taong ito. Oh. Di ba? Maraming madadami ito. Honest to. Pag tinanong mo, lalabas siya talaga. Can you just establish, okay na yung SPNEC? Ito ba, sabi niya may siraudo, may topak daw si Libiste para si Au Barsaga. Ito na ba sa inyo may topak? O yung mga taong nananahimik na imbis na tulungan at obligahin at bilang isa siyang leader at iba silang mga nakaupo dyan sa mataas na gobyerno, ilabas ang Cabral Files. Sino may topak? Ito o sila? Ito na ba may topak sa inyo ngayon? Ito na ba? What if pa kaya sa mga nagsasabi may topak ito? E di kayo rin may topak. Walang prangkisa yun. Yung solar para sa bayan, yun yung nagkaroon ng prangkisa. Nawala po in 2022. It stopped operating and the It's so gen- facto. yeah, and the general law was So there are approved questions by about Congress that. in Kasi 2022. meron kong interview with the UAC Secretary Dan Green. Ang tanong sa kanya, it's unfortunate that the government believed in your promises na apektuhan po tayo lahat. Off daw po na hinayaan mo, nakakayaan mo after couple of years, 2 years, 4 years, yung franchise na hinihingi mo, and then nawala na lang. Hinayaan niyo raw po na ito. Okay. So, what's the motivation behind it? Ito na Okay. franchise. Can this be my last answer? I still have more questions. Please, po, I waited for my turn, sir. Okay. Sige. Unang-una, I showed good faith by investing hundreds of millions of pesos into the business that was eventually not given permits to operate. And I stopped the operation of the business to be exceedingly careful in complying with the law. And your question is why did we allow it to just stop operating? Okay, number one, showed good faith in investing hundreds of millions of pesos. Number two, we stopped it nga because of a lack of approval for permits by various grantors of permits, including the DOE. So, nagtigil ang operasyon ng aking kumpanya dahil nga hindi inaprubahan ang ilang mga permits, kabilang ang permits ng DOE. Pangatlo, baka hindi pa nyo na ito na-research. Ito po ay sinampahan ng kaso ng, I'll just mention, the electric cooperatives. Dahil, ayoko pong buksan yung issue sa mga electric cooperatives dahil unang-una, ilagalan ko po ang aking mga kasamahan sa Kongreso na nag-represent din po ng sektor ng mga electric cooperatives. Hindi ko po sila kaaway. Pero as a matter of fact, pwede nyo rin pong re-research, sinampahan po very soon after the approval of the franchise ng kaso ng Association ng Electric Cooperatives ang grant ng franchise na ito. Okay. And then, the general law was passed. Actually, paulit-ulit na rin po ako tungkol dito eh. Pero sa korte tayo, I would object and say asked and answered. I think parang dami ko ng informasyon dito. In other words, Sir, yung GIS nyo, meron kayo dito, November 2024, Yes, meeting okay. pa ang solar para sa bayan. So, ano nangyari talaga? May? meeting. Oh. The company stopped operating already. You have, wait, excuse me,
from a legal standpoint, you have to distinguish between operation and existence and the franchise. Wait, but okay. I'll just repeat, okay? Because your first, sorry, did I answer your last question already? Yeah, can I move? Because I think you have very limited time. I need to know po, can you like give us direct answers? Yung mga kontrata na government contacts, doon po sa mga hawak ninyo, Solar Philippines, Solar para sa bayan. Yes. Actually, we're already giving you a lot of leeway. This press con is not supposed to be about But I'll answer. I know. But first, Mamay na si Kong. Yes. But we should respect also authority Yeah. to bash and Congress. no, but first, can I get you to acknowledge your previous questions have already been answered? Yes, So I just wanted understood by everyone. Unang-una, nag-invest po ako ng daan-daang milyon, tapos hindi po binigyan ng approval ng iba't ibang mga ahensya, kaya tumigil ang operasyon, tapos sinampahan ng kaso ng iba para wag ituloy ang prangkisa, tapos nagbigay ng bagong general law, tapos dahil dito na ipso facto revoke ang franchise. Ngayon, sa inyong susunod na tanong, ang komunikasyon tungkol sa multang binabanggit sa media ay sa aking pagkakaintindi sa kumpanyang binenta ko sa Meralco at hindi po sa kumpanya ko. Okay. We have to understand. Alam mo, paulit-ulit na itong mga media to eh. Sinagot na yan, inauna pa lang eh. That a company, a corporation has a separate juridical entity from the person. Not only that, but my answer is I sold the company to Meralco. Yeah. Yung kumpanya na may binabanggit na multa. Solar Philippines. 28 Espinet. from Solar Philippines. Espinet. Yung kumpanyang nabanggit ko na po sa aking exclusive interviews with DCBB and GMA na ako po ay may multa na Walang connection niya mga alam mo, hindi gusto yung sabihin ni Libiste, yung mga solar na hindi yan problema. Ang problema itong hawak niyang Cabral Pais, yun ang imbestigahan nyo. Napakalinaw naman eh. Pangingialam na yan eh. Ay di sige kung may problema si Libiste, kasuhan nyo, imbestigahan nyo rin. Pero huwag nyo kakalimutan yung Cabral na hawak niya na files. Kasi lumalabas parang kinakalimutan yung Cabral Pais eh. Gusto nyo matabunan siya ng solar eh. Yan din ang mga post ng mga social media influencer ngayon eh. Nalipiste daw eh. Sinisira credibility nito eh. Parang gusto nilang patunugin na ito ay may solar ka pala, may issue ka pala eh. Huwag ka na magsalita. Parang ganun eh. Ba, ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Kapag ikaw pala may issue, huwag ka na rin magsalita. Wah! Saka nakakita ng ganyan. Saan mo nakuha yan? Saan mo binasa yan? Saan mo binagbatayan yan? Walang ganyan. Di ba? Ako po ay may natanggap na komunikasyon tungkol sa mga mas maliliit na multa. Kaya totoo po na may ibang mga nakansilang mga kontrata patungkol sa mga mas maliliit na multa sa halaga ng tens of millions of pesos. Pero yung binabanggit sa media na alleged 24B ay actually something that I am not fully informed about kasi kung hindi po ako nagkakamali, yun po ay komunikasyon sa kumpanyang binenta ko. Dahil hindi po yun multa sa akin. Certainly, you have shares po. Nabagin nyo may shares. Kayo yun na. Very involved. Shares where? It's okay, I understand. Shares na Solar Philippines and Espinet. Espinet. Under the 1987 Constitution, Article 6, Section 14, no senator or member of the House of Representatives may be directly or indirectly be interested financially in any contract with or in any franchise or special privilege granted by government or any subdivision agency or instrumentality thereof, including any government-owned, blah, 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 blah. Your comment on this, kasi sir, under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, directly or indirectly having financial or pecuniary interest in any business contract in connection with which he intervenes or takes part in his official capacity or in which he is prohibited by the Constitution or by any law from having any interest in violating the law. So- Anti-Graft and sorry. Corrupt Practices. So, is this your last question? A criminal offense.
And so the question, your comment on that. Is this your last question? Yes. Who said that? Is that you saying No, that? no, Or wait. No, no, I Sorry, think let me answer again. No, sorry. Talagang matalino si Libiste, no? Yung mga ano niya, no? Pati attorney inaawat niya. Na teka muna. Di ba? Hindi siya, alam niya nangyayari sa paligid niya. Aware siya. At alam niya yung mga sasabihin niya. Oo. Sorry, can I have the floor, please? Is this your last question? Yeah, I'm aware of that. Wait, give me your last question and then I'll answer all your questions together. Last Yeah, question. so question is, Sorry, where sorry. you have I understand. football, and then Can you give your me- comment on this particular. And then, can you give me your last question? After that, I'll then answer both at the same time. No, wait. I'm gonna answer. Okay, Okay, but can you tell me your last question? So that Last question na yun. Last question na yun. We cannot, no. Okay. Tuloy mo tayo. sorry. I already announced that. Sorry. Let me answer. Let me answer. question after, yes. Yeah. I read the part of the Constitution. Did you violate po ito 1987 Constitution Article 6, Section 14? Thank you, sir. Okay. Ako po ay obviously well advised and informed ng mga abogado. Kaya siguro inosente lang ang mga nag-iisip na ako po naman ay gagawa ng ganyang pagkakamali. Akala nila wala akong abogado. Malinaw po sa batas na walang paglabag ang ownership ng financial interest ko sa Solar Philippines Power Project Holdings na may interest nga sa mga DOE service contracts. O, ayan, no? Ito yung taong pinagbibintangan nyo. Ha? Pinagpaparatangan nyo. Nagsasalita ngayon. Ha? Ada-araw, ini-interview siya sa mga media. Yung mga tao nagbibintang sa kanya, mga opisyal, nasan kayo? Ba't di kayo lumitaw ng parang ganito rin? Gusto nyo magdebate kayo, kaharap ni Libiste. On air. Ba't ayaw nyo? Magpa-press con din kayo. Ba't ayaw nyo? Sige nga. Oh. At please allow me to finish. Nabanggit ko po kanina na ako po ay una, nag-disclose ng aking ownership sa aking SALN, hindi nagpa-participate sa mga diskusyon tungkol sa energy sector o franchises, at ang policies na ito ay malinaw po sa Kongreso dahil karamihan po ng Kongreso ay may ownership sa mga kumpanya na may ganito ding klaseng mga kaugnayan sa gobyerno. Kasi napaka-lawak po ng sakop kung ang inyong interpretasyon ay ang ownership ng mga shares sa kumpanya na may dealing sa gobyerno ay ipinagbabawal. Kung ganun po, ako po ay nananawagan na magkaroon tayo sa January 26 ng malawakang talakayan sa lahat ng mga potensyal na conflicts of interest. Yan ang sinasabi ko. Yan ang gusto kong mangyari na isin ni Libiste rin. Para matapos na lahat, kung ikaw malaking vlogger, sumali ka rin dyan, gusto mo. Makidebate ka rin. Di ba? Kung ikaw may kailang personalidad dyan, lahat dyan, sumama ka. Kung may complain ka kay Libiste, talagang mahal mo taong bayan, reklamo mo si Libiste. Ganun ka simple. Eh kung ayaw mo, puro dakdak ka sa social media, isa lang ang gusto mo mangyari. Siraan si Libiste sa hindi mo alam ang dahilan. At yung dahilan mo, akala mo tama. Tignan natin ang mga SALN ng 318 members of Congress. Nako. At ano ang mga kaugnayan ng mga 380 na Congress. Ang dami nun. Mga 300 naluluhod. Mga 300 plus makikiusap kaya. hindi mga 300. Siguro mga 10. Kasi iba dyan pa pride eh. Iba dyan tatanggi. Diba? Si Redon, diba? O, isa na yan. Tumatanggi iba dyan. Siguro mga 10 alam mo, sabi niya kanina, habang siya ay nagpe-press con dyan, may tumatawag sa kanya. Parang nangyari kay Marcoleta yan, di ba? Ano nangyari kay Marcoleta? Di ba sa Quadcom, naalala nyo? Na tumawag kay Marcoleta, pare, huwag mo naman ako banggitin doon. Diba? Nakiusap sa kanya, hindi niya na sinabi ko sino yun eh. Pero membro ata ng Quadcom eh. Di ba? Na, ngayon, senador ka na, huwag mo naman ako ipatawag dyan. O, bagaman mabait si Marcoleta, hindi na pinatawag kasi hindi na mahalaga yung
tuwadkom na yun eh, yung panahon na yun eh, di ba? Ganun din doon nangyari. Di ba? Ibig sabihin talaga, ilubulgar mo, di ba sa opisina nangyari ganun? Na pag sabi mo sa opisina, ibubulgar ko lahat ng bawas sa opisinang ito. Di ba sabihin, lapit sa yung katrabaho mo, pare, baka naman damay mo ako dyan ha. Di pare, huwag ka magkano, di ka dadamay. Di ba may ganun? Totoo hindi? Ganun din nangyayari ngayon dito. Di ba? Maaari nga may kumuusap sa kanya, hindi natin alam eh. Baka mga congressman eh, o mga opisyalis eh, na siya kausapin eh. Hindi natin alam ah. Kanya na pinag-aari nila Sure lang yun, pero may possible. sa mga kontrata sa gobyerno. At ang lalabas po siguro ay marami pang mga ibang may ganyang mga kaugnayan sa gobyerno o higit pa, at ang legal advice po is yung kailangan is disclose mo, tapos huwag kang magkaroon ng participation sa mga diskusyon sa Kongreso tungkol sa mga sektor ng kumpanya mo. Notwithstanding that, meron pang mga iba na may-ari, for example, ng construction company, pero may kaugnayan sa DPWH o sa Public Works Committee. Pero ako, mas maingat ako. Hindi po ako nakikialam sa Energy Committee sa Kongreso. At so ang aking sagot sa inyong tanong ay no, walang issue. Kasi ito naman po ay ayon sa advice ng aking lawyer. Nako, ang dami mong pasabog nito, grabe. Siguro hindi lang mga congressman na magmamakaawa sa'yo dyan. Sir, huwag mo na ituloy. Iba dyan siguro, kaya nasabi niya, huwag niyo akong patayin. Baka may threat na sa kanya, baka may nagbabanta sa kanya na ibang message niya. Ganyan eh, huwag mo ituloy, papatayin kita. Parang hindi man direkta sa sinabi ko sino yun, pero gumamit ng ibang pangalan. Maari may ganyan eh. Hindi natin alam eh. Bilyon-bilyon to pinag-uusapan na to. Buhay at kanakataya dito, kahihiyan, buhay, pera, ang nakataya dito. Kaya lahat gagawin. Tandaan nyo yan. Baka 10 congressman mag-text sa kanya kung sino yun. 10 opisyal mag-text sa kanya. Hindi malabo eh. And then meron pa akong isang dadagdagan pa, pero pwede niyo pong tapusin. Or answer ay hindi po kayo lumalabas dito sa... Opo. Oh, yes. Opo, yes. Categorically. Hindi. At- Indirectly. Opo. Okay na ba Opo, tayo dyan? Okay na pero tayo? ako po ay welcome sa... Please let me answer. I welcome 6 hours committee hearing with both the franchises, energy, DICT, Grabe. transportation. Naghahamon sa inyo ha. Hinahamon kayo. Lumabas na kayo. Patunayan nyo na mali ito. Hinahamon na nga kayo eh. Ayaw nyo pa. Tapos ayaw nyo kumasa. Punta kayo sa social media. Lipiste. Mali ka. Hinahamon na nga lahat oh. May isang venue na yata eh. Sabi niya eh. Public Works, lahat po ng mga komite sa Kongreso patungkol Oh. sa mga sektor ng ating ekonomiya Oh. para buksan natin ang mga salain ng lahat ng mga congressman Oh. para makita natin sino ang may mga deklarado o hindi deklaradong kaugnayan sa mga kumpanya, sa mga sektor na ito, dahil ako po ay consistent sa ating advokasya para sa transparency. Ako, i-disclose ko po lahat dahil ang ating categorical answer sa inyong tanong ay wala pong paglabag sa batas. Lalong-lalo po dahil i-disclose ko po itong lahat. At kung may pagkakataon na talakayin ito sa Kongreso, I am not only open to that, gusto kong talakayin ito sa Kongreso. Grabe. Intindi nito. Hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. Maraming tatamaan na ito mga congressman. Hinahamon niya lahat ng salin muna. Oh. Doon magsisimula lahat eh. Tapos ilalabas niya bigla yung sabi niya, higit pa sa Cabral pa sa kung anong dokumento na ilalabas niya. Oh, talagang baka bukas pa lang eh, may magmakaawa na sa kanya eh, na pupunta ka Libisi Blue Ribbon Hearing, wag mo naman ako isama. Hindi siya pwede opera ng milyon kasi bilyonaryo. Di ba? Eh kung may pera to mga 50 billion, meron to siguro. Opera mo to 1 billion, bali wala, barya. Yun yung mumulta ni Claire na 110 million, itutulong niya lang eh. Hindi niya peperahin eh. Di ba? Dapat danyo sa kanya kung mahilig siya sa pera. Hindi.
mahirap tong kalaban si Libiste. Okay, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.